Sa ibang balita, tinawag naman mismo ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson bilang reincarnation ng 2013 PDAF scam ang tinututukan ngayon ng marami na flood control scandal. At live na mula sa Senado nakatutok si Daniel Manalastas. Daniel, yung obserbasyon bang ito ni Senator Lacson ay bahagi rin ba ng kanyang progress report sa naging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal? Yes, Princess, kanina nga tumayo si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson sa plenaryo ng Senado. Sana ibinahagi niya yung tinatawag nga na Chairman's Progress Report. Kaugnay ito, Princess, sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa unang bahagi pa lang, Princess, ang speech ni Senator Lacson, inirawan niya ang flood control scandal bilang isaanyang reincarnation ng 2013 PDAF scam pero in a bolder scheme. Tatlo raw ang kanilang naging layunin. Alamin kung saan napunta ang pera, paano ang naging execution ng korupsyon, at pangatlo, paano maayos ang sistema para hindi na ito maulit. Ilan sa naging rekomendasyon ni Lacson, tanggalin ang tinatawag na allocables. Isa raw kasi itong pork barrel incarnate. Suwestyon niya rin na i-itemize ang programmed appropriations. Mungkahi rin niyang mas magkaroon ng pangil ang Office of the Ombudsman tulad ng pagkalooban nito ng kapangyarihan na mag-issue ng whole departure order para sa mga sabit sa malawakang korupsyon. Isa pa sa rekomendasyon ang mas mahigpit na parusa sa mga government employee na magsusugal sa kasino at ang digitalization ng SALN. Ipinakita rin ni Lacson sa pamamagitan ng slides ang mga rekomendasyon para sa preliminary investigation o case build-up sa ilang opisyal na dawit sa mga aligasyon. Sinagot din ni Lacson ang mga aligasyon ng ilang kritiko in relation ito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang mangyayari po, si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusubpina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o subpina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa pool sa Kongreso? Nauna nang inimbitahan, Princess, ng komite si Romualdez. Pero dahil nga nabanggit ang pangalan ni Senator Marcoleta sa speech ni Lacson, tinangkan itong tanungin si Lacson. Subalit, ito na ang mga sumunod na pangyayari. If he wishes to yield some questions by way of interpellation. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. Princess, ayon kay Lacson, nadagdagan pa yung pumirma sa Senate Blue Ribbon Partial Committee Report kung saan 7 na raw yung pumirma. Pero kailangan ng 9 na senador pipirma para nga ma-sponsoran ito sa plenaryo. Samantala, Princess, nagbigay ng reaksyon sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa speech ni Lacson. Sabi ni Estrada, wala siyang sama ng loob sa kapwa senador. Si Villanueva naman hindi raw nababahala dahil alam niya ang katotohanan. Princess. Maraming salamat, Daniel Manalastas.